Nag-uumpisa na namang mangitlog yung ating mga alagang manok at saka mga alagang pabo. At yung ating gansa, hindi na rin mapigilang mangitlog. Actually, pinipigilan natin silang mangitlog sa pamamagitan ng hindi muna paglalagay ng itlogan doon sa ating range area. Dati, meron tayong itlogan doon sa sulok na yon, doon sa unahan, at saka doon sa gilid sa unahan. Nung graba pa siya at saka lupa pa. Pero nung sinemento natin yung flooring niya, hindi muna natin binalik yung kanilang itlogan kasi mga pahit pa sila noon. Ngayon, medyo mataba na dahil nakarecover na mula doon sa panghihina nila nung pagkaganyang umuulan, nababasa, tapos napuputik yung flooring, tapos nakakaputuka pa nila yung ipot nila, naiinom nila yung tubig ng ulan na may halong ipot, kaya namabaya tsaka nagkakasakit. Ngayon, nung naging flooring na, nung semento na yung flooring niya, unti-unti nang bumabalik yung katawan niya. Kaso, ngayon, pupumilig silang umitlog, may itlog na ng itlog, pa isa-isa, dalawa-dalawa, kaya dumarami yung itlog natin, hindi na kasya dito sa ating incubator. Itong incubator pa naman na ito ay ano lang, tawag dito, backup lang. Rescue incubator lang natin dahil ayaw nang umikot nitong roller nitong incubator na ito. Pero tahimik pa naman siya. Okay pa naman yung temperature niya. Nakukuha niya pa yung tamang temperature. Yung nga lang yung roller niya, hindi na naikot. Bumigay yata yung mechanism ng pagpapaikot ng roller. Kaya ginagawa natin, pagka 3 days before hatch, ilalagay na natin dito. Ito, for the meantime, ay tinagal muna natin siya kasi drawer type to eh. Supposed to be, ay ganito ito, hinuhugot lang. Pero tinagal muna natin siya para magdalawang layer siya. Nilalagay natin sa ilalim yung mga papipisana. O magkaroon ng spasyo pa ng incubator na to kasi hindi nga natin mapigilan yung pangingitlog nila. Siguro by next week, ayusin na natin yung ating mga itlogan, yung ating mga palding itlogan since hindi na sila mapigilan. So from here, pagka nagkaroon na siya ng crack, yung ginagawa natin, yung sa ilalim na yun, yung sa ilalim, ilalagay natin yun yung isa sa natutunan namin na sa observasyon namin ay effective. Yung ganyang klase ng platito, doon namin ilalagay yung itlog, ipinapatong, isa-isa. Yun nga lang, isa lang ang kasya. Isang itlog, isang platito maliit. Yung may crack na, yung may butas na, yun yung nasa ibabaw. Ang purpose is, kahit maggagalaw yung sisiw sa loob ng itlog, hindi tataob yung itlog. Umuuga-uga lang siya, pero hindi tataob. May mga pagkakataon kasi pag sumobre yung taob, tapos yung butas ng itlog napailalim, hindi na naikot yung itlog, namamatay yung sisiw sa loob. Kaya gano'n ang ginagawa natin. Ito naman, dito natin sila temporary pinalalakas. Nasa ibabaw ito ng incubator, kaya medyo mainit-init yung kanyang mainit-init ng konti yung kanyang apakan, so hindi siya masyado nalalamigan. Since kulong naman tong area niya, so hindi siya masyado malamig. Siguro mga 1 week hanggang 2 weeks sila dyan bago natin ilipat doon sa growing pen natin. Hindi natin may lipat kaagad. Before, 1 week lang eh. Ngayon, pabuti na natin ng 2 weeks. Kasi masyado nang malalaki yung mga lang na doon. Iyayak yan, mapipisa lang itong kwento. So, yan ang ginagawa natin for the meantime. At dadali natin ito kay Ma'am Felix, yung aking kaibigan ng magaling na electronics technician, para magawa ng paraan to, magamit na siya lahat dahil mukhang mapapalaban na naman tayo sa mga itlog. So, itong ginawa namin dito, kaya kung mapapansin nyo, sa likod namin nilagay yung wire, contact na lang siya. Kasi
Ewan ko pa naman dito sa mga gumagawa, manufacturer from China. Okay naman yung idea. Ang ganda na ng pagkakagawa. Hindi pa kinumpleto. Ang nangyayari, pagka pinili mo ito ng original design niya, pag hinugot mo ito, may kasama siyang wire niya. Hindi itong wire na to. May wire siyang manipis na itim. Pag napasobra ka ng hatak, malalagot o mapuputol. So, hindi mo siya pwedeng hilahin ng buo. Unlike ngayon, yung ginawa namin design, pwede mo siyang tanggalin nang wala kayo naalala. Yung nga lang, parang napwersa yata yung napwersa yung tao dito. Napwersa yung kanyang mechanism na nagpapaikot ng roller. Okay, right now, we have 15 both IRR, hindi pala, 15 lahat sila magkahalo na IRR at saka Black Astrolops. At tuloy-tuloy yung pagmimisa ng ating itlog. Kaya nang nasapin natin noong una, hindi na naman tayo ready. Why? Kasi sira yung ating incubator, yung naon incubator. Until now, hindi pa siya napapagawa. Yung kanyang roller ay hindi nagro-rotate. But nami-maintain niya naman, nakukuha niya naman yung kanyang kailangan temperature. So, what we are doing right now, ano lang siya, tawag dito, ginagawa lang namin siya pang-hatch. So, pag may crack na, dinadala namin dito, kagaya ng tinuro namin dati, o natutunan namin, yung mga platito ngayon, doon namin siya pinapatong hanggang sa matuluyan siya mag-crack. And yun yung nakita namin isang magandang paraan. Kagaya ngayon, meron tayong kakakrack lang na pabo. Ayan, pabo ito. Lalakasin lang natin yan dyan. Siguro mga 2 days lang siya dyan bago natin iangat dito. Bago natin dadalhin dito. Hanggang sa dali na natin sa malalaki kulong house. Ito ang problema. Itong tawag dito, backup, hindi namin backup na incubator. Hindi namin alam kung ilan ang capacity niya. Pero the way it looks, kung makikita niyo naman, ayan ha, mukhang lagpas na siya sa capacity niya. Sana magsara pa. Halo-halo na ito. Itlog ng pabo, itlog ng gansa, yung mga lalaki, yung gansa natin, naka-4 na itlog na ngayon. Mas magandang itlog na ngayon, isa lang yung nabasag na apakan. So, nakakalimang itlog na siya. Siguro meron pang isa, mga 6. Before kasi ganun din 6. Tapos, ang nabuhay lang ay 3. Okay, dito sa ating backyard farm, meron tayong mga tanim na oregano. Yan, tapos, doon meron pa. Kasi nakita natin yung importansya, magaling pala itong oregano. Siyang hinahalo natin sa painom ng ating mga manok. Mapamalaki man o mapamaliit. Actually, including kahit na sisiyo pa lang, sinasanay na natin na paibigay ng tubig na may halong oregano. So ito, pinipiga lang natin siya. Doon lang, piga-piga lang. Yan. Yan, kulay na. Yan. Tapos, halit pa lang. Sinasanay na natin sila na uminom ng tubig na may oregano. Yan. At yung resulta, kagaya yung makikita nyo sa ibang post namin, yung mga naunang post namin, mapapabo, mapamanok. Effective siya, malakas. Hindi nagkakasakit, hindi nagkakasipon, hindi rin nagkakabulutong. Hindi na rin kami hahalo ng mga vitamins sa inumin nila.
Kung meron man kami nahalo, yung mga natira naming molasses, kasi marami-rami yung molasses na nabili namin dati. So, unti-unti inuubos na namin. Nihahalo namin sa pagkain nila na gulay, yung malalaki, at saka inahalo rin namin sa inumin. Pero madalas, yung oregano, kaya yung balak namin magtanim ng maraming oregano kasi hindi na makalago-lago yung mga oregano namin eh. Pagka may malaking dahon, kinukuha agad namin eh. Yun ang pinipiga namin. Matalino rin tong Bourbon Red na ito. Pagka lang may tao, saka siya umiitlog. Pagka walang tao, hindi siya nangingitlog. Kasi alam niyang matatapakan itong barako. So kasing barako walang pakialam eh. Kahit may itlog, tatapakan niya lang ang tatapakan eh. Tapos kakainin lang itong mga nasa baba. Kaya ginagawa nitong babae, pagka nakita lang kami, pagka nandito lang ako, tsaka lang siya naitlog. Siguro para masigurado nyo lang na hindi masasayang yung itlog. Marunong din. Ito yung mga sisiw noon, 3 months ago, na pinapakita natin sa inyo. Ito yung mga walang vaccine, kahit isa, hindi natin binaksinan. Nilagyan lang natin ng hinahaluan lang natin ng oregano yung kanilang inumin. Until now, ayan, wala pa rin sa kanila nagkakasakit. At sa batch nila, walang namatay. Walang nagkakabulutong, walang nagkakasipon. Puro lahat sila okay. So ngayon, nilipat muna natin yung mga sisiw natin ng pabo at saka sisiw ng Rhode Island Red o Black Astrolox. At nilagay muna natin sila dito sa anong tawag dito sa plastic box na ito. Kasi lilinisin natin yung kanilang kulungan. Yung kanilang tawag dito, growing pen, at saka anong tawag dito, growing pen at brooding cage nila. Pinag-isa na natin yung growing pen tsaka brooding cage. Kaya ako sa tinawag na brooding cage. Dati meron tayong brooding box, yung ganun din, yung mga tupperware na plastic. Tapos lalagyan natin ng ilaw sa loob. Kaso mahirap linisin yung ipot. Halos every other day naglilinis tayo ng ipot, at saka masyado silang nasosuffocate sa loob. Yung singaw ng ammonia from ipot tsaka yung init ng bulb naghahalo, kaya habang lumalaki nagiging masasakitin sila. Naisip natin maglagay na lang tayo ng isang brooding cage sabay growing pen na rin, pero yung growing pen niya hindi tatagal. Pagka umabot siya ng mga siguro 1 month o 1.5 buwan, lalagay na natin doon sa medyo mas malaki-laki. Yun, ibababa natin yung mga malaking pabo na yun, at saka yung malaking manok na yun, sila na makapakat natin. Lalagyan na lang natin ng ganitong screen na net para hindi mapasok ng daga. Kasi ito, napapalibutan ito ng screen na net hanggang sa ibabaw niya. Hanggang sa ibabaw niya meron para hindi siya mapasok ng daga. Tapos, growing pen siya pansamantala hanggang mga bago mag-isang buwan o 1 buwan. Tapos, brooding cage na rin siya. Kasi bukod sa merong heating, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Para siyang ceramic na pang-alternate sa bumbilya.
na umiinit. Tapos, yun yung gumagamit tayo ng kuryente, tapos nagsasama rin tayo ng isang inahing pabo para maglimlim dun sa mga 3 days old pa lang o 2 days old pa lang. Kasi mga after 2 days, 3 days, mula dun sa maliit na pahingahan o palakasan ng mga napisang sisiw, dinadala na kagad natin dito. So right now, dahil meron siyang malaking pabong kasama na isa, palibasa malaki ang ipot, nagbabara siya. So ngayon lilinisin natin siya para mabawasan ang amoy ng ammonia dahil sa ipot. Dati pala, problema namin yung langaw. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga railings. Kasi doon sa mga unang video namin, doon sa mga matagal ng video namin, makikita nyo, meron kami sinasaksak dyan na pangsahod ng ipot. Yun nga lang, pag sinasahod na yung ipot, mga 1 week mo siyang hindi na itatapon, nilalangaw na siya. Ngayon, ang ginawa namin, tinanggal na namin yung sahod, direkta na siya doon sa baba, sa flooring. Yan. Tapos, binubuhusan na lang namin. Pag naipon dito sa baba, kasi meron kami kung kahit yun, meron kami para makonsentrate dito sa gitna yung ipot. Tapos, dyan namin dadakutin yung ipot. Tapos, ilalagay dito sa mga ganitong kalalaking drum. Yan. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, for almost nahigit 2 taon na, wala kayong makikita ng langaw. May mga langaw, konti lang, ordinaryong dami lang ordinaryong number ng langaw, pero hindi yung kagaya ng langaw na doon sa may mga alagang hayop. Isa sa natutunan natin sa pag-aalaga ng ganitong mga klase ng hayop, at sa tingin ko sa lahat ng mga alagang hayop, kailangan lagi malinis yung kanilang kulungan, malinis ang pagkain, tsaka malinis ang tubig inumin. Kagaya nung yun, yan, araw-araw namin nililinis sa mga painuman na yan. Pinapalta ng tubig nila araw-araw. Tapos nilalagyan din natin ng konting herbal. Meron tayong tanim na oregano doon. So, pinitigaan natin ng dahon ng oregano, yung kanilang mga inumin, para hindi tayo masyado naggastos sa mga vitamins. Natural na yung kanilang ginagawa natin vitamins, antiseptic, para sa kanila, panglaban sa kung ano-ano. May mga tanim tayo dito sa paligid na paunti-unti na pwede natin gamitin sa mga alaga natin. Pero, importante pa rin talaga yung malinis yung kanilang kulungan. So mamaya makikita nyo sa video, babalik natin dito yung mga sisiw natin na malinis na siya. Okay, so since ngayong malinis na yung ating again tinatawag natin siyang growing pen at saka brooding pen, kasi hindi na tayo nagbo-brooding box, pinagsama na natin siya rito dahil pagka 3 days old na, nililipat na natin dito. May kasamang inahin, tsaka merong again, mamaya nga hanapin ko na kung anong tawag dyan, ceramic heater, tama ba yun? Ceramic heater. Okay, so ngayon, unti-unti na natin sila ibabalik. Ito yun na yung
ating kulungan. Ayan. At lipat na natin paunti-unti. Yan yung mga, anyway, yung mga may counting brown. Hindi na pure na imported na Bourbon Red yan. May halo na yan, mix na yan ng native at saka imported. Susubukan nating tignan kasi unang batch yan nung mix natin, yung may lahi na. Titignan natin kung mas malaki ang katawan niya kumpara doon sa native na pabo. Kasi yung mga native na pabo, yung mga native dito sa atin, halos ganyan lang kalalaki. Pero yung imported na pabo, ayan, yung nasa loob, yan, 7 months pa lang yan, pero ang laki na. Yan yung imported natin na Bourbon Red. So, ito yung nalahian, ito yung mga mix ang lahi, native at saka imported. So, dadali na natin. Ilipat na natin since malinis na itong ating hawla. Yan ang importante sa lahat, lalo na pag sisiw pa lang. Malinis, walang langaw, at hindi malamig yung kanilang kulungan. Dapat yung body temperature nila, yung init ng katawan nila ay makuha nila. Kung sa iba, kulong na kulong, yung sahig niya walang butas, yung taas niya walang butas, kaunti lang yung may butas sa kanya. Pag meron man, nilalagyan nila ng sako o nilalagyan nila ng cover para hindi umalpas yung init nung bombilya o nung heating bulb. Pero ito, nilagyan lang natin ng konting takip para hindi naman tagusan matindi yung hangin na malamig. Ang nagsisilbing init na lang sa kanila yon, yung ceramic heater na yon. Tapos pag tinatanggal natin yung isang inahin na naglilimlim doon sa mga maliliit pa, sila mismo nagdidikit-dikit para pag mapapansin mo sa gabi, dikit-dikit yan sila para ma-maintain nila yung kailangan nilang init. Ito yung ating mga black astrolops. Marami kami niyan. Pero hindi na natin sinasama doon sa ating mga Rhode Island Red para hindi masyadong dumami. Saka napapansin ko pag pinakumpara mo yung Rhode Island Red, anyway, yung ating mga black astrolops na yan galing din naman doon sa ating mga Rhode Island Red. Pero mapapansin mo from sisiw, mas matindi yung tibay ng mga kulay itim na ganyan. Sa pabo naman, mas matibay naman din yung may kulay. Madalas yung mga may puti, yung mga purong puti, may hina, baka nagkakasakit. Halo pag mga ito kalalaki pala. Sa iba, pagka hindi naman ganong karami kagaya niyan, pinagsasama-sama natin siya kahit na hindi magkakasunlaki. Pero pag medyo marami na, umabot na sa 50, kailangan hiwalay mo na siya kasi automatic yung maliit, madadaganan lang, mapipisa. Pero pag kaunti pa lang, pwede mo siyang samahan ng maliliit gaya nito kasi ang purpose namin, kaya namin sinasamahan ito o sinasama yung maliliit sa kanya para mapilitan siyang lumaban. Kasi pagka ganyan, lalo sa pagkain, agawan yan eh. Pero dahil hindi ganong karami, kaya pang makipag-agawan ng maliliit. In the process, nagiging matibay sila. Kumbaga sa tao, nagiging palaban. Habang nakakatanggap ng pagsubok, lalong tumatatag, lalong lumalaban. So ayan siya. I-open na lang natin yung ating ceramic heater. Tapos maglalagay na lang tayo ng isang malinis na inumin na merong vitamins, yung Vitamin Pro at saka may halong oregano.